Mula sa sarili, na natagpuan ni Fatima ang kanyang sarili sa isang market. Tignan natin kung magawa niyo pa akong ipakasal kapag gagawin ko ang bagay na to. Lango na wika ni Fatima. Isa sa mga rason kung bakit siya uminom para kalimutan ang argumento nila ng kanyang mga magulang, kung saan hindi siya sang-ayon na ipapatakda siyang ipakasal sa isang businessman na bilyonaryo. Habang naglalakad sa tindahan, nakainuman si Fatima, alam niya pa rin ang ginagawa niya. Ngunit ito ang naiisip niyang mabisang paraan para matigil na sa kahibangan ng kanyang mga magulang. Nahagip ng tingin ng dalaga ang 3 pulubi na nag-uusap sa gilid ng daan. Napatingin siya sa 3. Wala sa sariling, lumapit siya sa mga ito. Nang makarating siya sa harap ng 3 pulubi, natahimik ang mga ito at napatingin sa kanya. Sinong gustong sumama sa akin? Saan po, ma'am? Naliligaw po ba kayo? Naku, ma'am, hindi po kayo pwede rito. Hindi po bagay sa ganda nyo ang ganitong uri ng lugar. Sinong gustong sumama sa akin? Makipag one night stand? One night stand? Sigurado po ba kayo, miss? Okay lang po ba kayo? Handa akong magbayad, kahit magkano. Malakas ang loob na wika ni Fatima. Napasinghap ang lahat, maliban kay Damian na tahimik lamang at nakikinig sa kanila. Isa sa mga pulubi, ngunit kung ikukumpara sa kanilang 3, ay kahit nagusot-gusot ang pananamit, kitang-kita pa rin ang angking kagwapuhan nito. Mahaba ang balbas nito at halatang hindi pa nakakapagligo. Paano ang pananamit namin? Ako ang bahala riyan. Just tell me kung sino ang gustong sumama sa akin. Sasama ako sa iyo. Sabi naman ng isang pulubi. Hindi, ako na. Sagot naman ng isa pa. Well, hindi na nadugtungan pa ang sasabihin ni Fatima nang biglang sumingit si Damian sa kanila. Ako na. Napatingin ang lahat sa kanya. Kilala si Damian bilang isang lalaki na hindi nakukuha ang kaligayahan sa pera. Kaya naman, hindi makapaniwala ang 2 pulubing kasama niya. Magkano ang kailangan mong halaga? 100,000. At ipamigay mo sa 2 kasama ko. Gulat ang reaksyon ng dalaga sa sinabi ng pulubing lalaki na nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala na nagdemand ng malaking halaga si Damian. Pero ipapamigay din pala ito sa kanyang mga kasama. Okay, wala akong pakialam kung ano ang gagawin niyo sa pera. Basta, magawa ko lang ang bagay na gusto ko. Inilabas ni Fatima ang maliit na envelope kung saan nasa loob ang halaga ng pera. Iniabot niya ito sa isa sa mga pulubi. Kaagad naman iyong tinanggap ng isa na tuwang-tuwa. Sumunod ka sa akin. Wika ng dalaga kay Damian. Agad namang sumunod ang lalaki sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Nang makapasok ang 2 sa sakyan ni Fatima, mabilis na nagmaneho ang dalaga papalayo sa tindahan. Ayoko makipag one night stand sa iyo nang ganyan ang itsura mo at lalong-lalo ng amoy mo. Ayusin mo muna ang sarili mo. Ipapatanggal ko yung balbas mo sa baba. Ang goal ko sa gagawin natin, ang mabuntis ako. Sa dinami-dami ng pwede mong yayaing makipag one night stand, bakit sa pulubi pa? Maraming iba na mas disenta. Pwede kang pumunta sa bar at makipag one night stand. Hindi naman mahirap sa'yo ang makabingwit ng mga kalalakihan dahil sa ganda at magandang hubog ng katawan mo. Parang sila ng mga kusang lalapit sa bitag mo. Hindi alam ni Fatima kung bakit pakiramdam niya ay biglang uminit ang pisngi niya sa narinig mula sa lalaki. Parang nakikipagkarera ang puso niya sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Kulang na lang ay lalabas na ito sa lakas ng pintig nito. Ikinalaman niya muna ang sarili bago nagkaroon ng lakas ng loob na sagutin ang tanong ni Damian sa kanya. Huwag mong isipin na kaya kita napili dahil espesyal ka. Walang ka-espesyal sa inyong mga pulubi. Lahat tayo, espesyal. Kahit ano man ang estado ng buhay nila. Kaya wala kang karapatang humusga. Hindi ako nanguhusga.
Sinasabi ko lang ang totoo. Alam nga sabihan ko kayong bilyonaryo? Totoo namang pulubi kayo? And honestly, there's nothing special with the beggar. Oh, at bakit pulubi ang napili mong makipagtalik sa'yo? Marumi kami. Walang matitirahan. Hindi naliligo. Because I know, kapag nalaman iyon ng mga magulang ko, sigurado ako na hindi matutuloy ang kasal. Lalo na kapag mabuntis mo ako. Kapag nabuntis lang ako ng isang pulubi. Pero sa huli, alam ko na tatanggapin pa rin nila ako kapag mangyari man yun. Anak nila ako. Kaya I don't think they would abandon me for this. How can you say so? How sure are you that they would still accept you as their daughter? Napaawang ang labi ni Fatima nang marinig ang boses ni Damian gamit ang English na lingwahe. Nangunot ang noo niya sa pagtataka dahil isang pulubi ang kaharap niya ngunit parang bihasa na sa pananalita ng English. My parents are heartless, but they still have a heart. Sa madaling salita, kahit bato ang puso nila, alam kong tatanggapin pa rin nila ako. Paano ang bata kung sakaling maging matagumpay ang plano mo? Paano kapag hindi nila tatanggapin ng bata? Why are you so concerned? Huwag mo nang problemahin yon. I can take care of that. Just go with the flow. Kapag sinabi kong mag one night stand tayo, gawin mo. Wala nang maraming tanong at sasabihin. Bayad na ako sa'yo, kaya sumunod ka na lang sa akin. Paano kapag hindi magiging matagumpay ang plano mo? Kapag hindi, di ulitin natin hanggang sa makabuo. Hindi pwedeng hindi. Call me desperate pero ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Ayoko matali sa relasyon na walang binubuong pagmamahal. Pero gusto mong magkaanak na walang binubuong pagmamahal. Ginawa mo lang siya, natin, para makalayo sa kapalaran. Kapalaran? Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Even my parents have no right to decide for my fate. Ipinanganak lang nila ako, pero wala silang karapatan na kontrolin ang lahat sa akin. And for my future child with you, don't worry. Hindi man natin siya binuo ng pagmamahal. I will shower them love that they deserve. Them? Ibig sabihin, nag-expect ka ng marami tayong bubuing anak? The heck? Of course not. Mahalay natin na baka kambal ang mabuo natin. Handa ka na bang maging ina? Napairap si Fatima sa inis. Baka nakakalimutan mo na magiging ka one night stand lang kita. Hindi reporter ang trabaho mo sa akin. Bakit ba ang dami mong tanong? Ang dami mong alam. Baka magbago isip mo at mapagtanto ang ginagawa ko ngayon. You are drunk. Baka bukas pagsisihan mo ang lahat ng mga ito. Kung sakaling makabuo man o wala. Napataas ang kilay ng dalaga. Pasimple niyang inamoy ang sarili niya kung amoy alak ba siya. Pero hindi naman halata. Kaya nagtataka siya kung paanong alam ni Damian na nakainom siya. You smell like Macallan Reflection Whiskey. That worth 90,950 pesos. Hula ng lalaki sa ininom ni Fatima kanina na alak. Kunot ang noong napabaling ang dalaga sa kanya. Hindi ito makapaniwala na tama ang hula nito. Sabihin mo nga sa akin, may lahi ka bang manghuhula? Hindi kaya'y isa kang bartender noon kaya marami kang alam? You don't know me well. That's the reason. Well, tell me about yourself then. That's not my job, miss. My job is to have a one-night stand with you. I am Fatima. Call me Fatima. Munti ko nang makalimutan. How about you? What's your name, beggar? I am Damian. Napatango na lamang ang dalaga at hindi na nagsalita pa. Habang nagmamaneho, pilit na naglalaro sa isip niya ang mga pag-uusap nila ng misteryosong pulubi. Maraming mga tanong ang pumapasok sa utak niya. Mga kuryosidad na gusto niyang malaman tungkol sa lalaking pulubi na kanyang gustong maka-one night stand. Napatigil ang sasakyan ng dalaga sa isang malaking bahay. Nang makapasok sa loob ng bahay ni Fatima, mga mamahaling kagamitan na nakadisplay ang unang bumungad sa kanila. Tahimik lamang ang loob, halatang walang tao kung hindi sila lang.
Dahil doon, hindi maunawaan ng dalaga kung bakit bigla siyang nakaramdam ng awkwardness. Walang tigil sa pagbilis ng tibok ang puso niya. Sa kabila ng katahimikan na namayani sa pagitan nila ni Damian, salungat naman iyon sa lakas ng pintig ng puso niya na parabang nagwawala ito. Well, go upstairs. Ayusin mong sarili mo sa sarili mong kwarto. After that, let's eat first. Gawin natin gagawin ang pagtatalik. Understood? Isang tango lamang ang naging sagot ni Damian. Nagmamasid ang mga mata nito sa kabuuang bahay ni Fatima habang nakapamulsa. Come with me. I'll show you your room upstairs. Mag-isa ka lang rito? Tanong ni Damian habang nakasunod sa likuran ng dalaga habang umaakyat sa hagdan. Isn't it obvious? May nakikita ka pa bang kasama ko? Maliban na lang kung may third eye ka. Sarkastikong sagot ng dalaga sa kanya. Halos magwala ang puso ng dalaga nang marinig ang maliit na tawa ni Damian mula sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay parang naging tunog musika ang tawa ng lalaki para sa kanya. Napailing na lamang si Fatima sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang epekto ni Damian sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala na isang pulubi lamang ang nakagawa sa kanya ng ganito. I was just asking, Fatima. I'm just curious about you. Besides, ang laki naman kasi ng bahay mo. Nakakalungkot kapag ikaw lang mag-isa rito. Siguro kaya gusto ka nang ipakasal ng mga magulang mo dahil nag-aalala sila sa iyo na tumanda kang mag-isa at kapag maula sila ay walang mag-aalaga sa'yo. Maybe they want the best for you. Pero iba ang naging paraan nila para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Hindi nila naisip ang mararamdaman mo. You know, they are just human. They made a mistake, even though they think it is not a mistake. Akala nila tama ang ginagawa nila dahil iniisip nila ang kapakanan mo in the future. Yun nga lang, mali ang paraan nila. Ang dami mong alam. If they want the best for me, and if they really think or care for me, sana hindi nila ako ipapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Love is important in marriage. Kung walang pagmamahal, mananatiling mag-isa ang bahay. Kahit makasama ko ang papakasalan ko. He probably like a person who didn't exist to my house. Katulad ng sabi ko, Fatima, iba ang naging paraan nila para ipakita sa'yo na pinapahalagan ka nila at mahal ka nila. Naging mali iyon sa paningin mo dahil pakiramdam nila ay tama sila. Whatever you say, hindi magbabagong isip ko. You're going to have one night stand with me. Sa ayaw at sa gusto mo. I already paid you kaya wala nang atrasan to. Why don't you talk to your parents and tell them that you don't want to get married? Kesa gawin mo to na makakapagpasama ng kalooban nila. Think about the consequences of your actions, Fatima. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Think about what your parents would feel if you are really going to do this. Iniisip ba nila ako? Iniisip ba nila ang nararamdaman ko? Marrying someone that I don't like is suck. They already know what I feel kasi nakapag-usap na kami. We had fight pa nga because I begged to them that I don't want to risk marriage with someone I didn't love. Napabuntong hininga na lamang si Damian sa pagkabigo. Hindi talaga magpapatalo si Fatima sa argumento nilang dalawa. Hindi rin naman niya masisisi ang dalaga sa iniisip nito. Kaya naman, mas pinili niya na lamang manahimik. Ito ang kwarto mo. Ayusin mo muna ang sarili mo. Magbibihis lang ako. Wika niya sa binata. Binuksan ni Fatima ang pinto ng kwarto. Bumungad naman ang malapad na kama at ang mamahaling disenyo sa loob ng kwarto. Halatang wala pang may gumagamit sa kwartong ito. Itinuro ng dalaga ang banyo kay Damian. Ayan ang banyo. May bathtub din dyan kung gusto mo. At saka sa closet, may damit palalaki riyan. For sure, nakakasya yan sa'yo. Ba't may damit lalaki riyan? Matagal ko nang iniisip na makipag one night stand. Of course, ayokong magmukhang kalad ka rin. No,
Kaya gusto kong makipagtalik sa ibang paraan. Gusto ko sa sarili kong bahay para komportable ako. Ang dami mong tanong Kanina ka pa. Kailan ba tatahimik ang bunganga mo? Napangisi si Damian sa iniisip. Taka namang napatingin si Fatima sa kanya nang makita ang reaksyon niya. We'll see. Kapag ikaw naman ang mag-iingay. Makahulog ang wika ni Damian, sabay tingin sa malapad na kama. Napaiwas ng tingin si Fatima sa kakaibang tingin ni Damian sa kanya. Walang sali-salitang tinalikuran niya ito. Ngunit bago iyon ay inirapan niya muna ito, dahilan para marinig ang mahinang tawa ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang kiniliti ang kanyang sikmura nang marinig niya iyon. Nang makapasok siya sa kanyang sariling kwarto, napahawak siya sa kanyang dibdib sa lakas ng kabog nito. Halos sampalin niya ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay parang baliw na siya sa kanyang ginagawa. Minabuti niya na lang na maligo at magbihis ng komportabling damit bago lumabas. Dumiretso siya sa kwarto ng lalaki. Hindi niya nakita si Damian, ngunit rinig na rinig sa banyo ang ingay ng shower, kaya naisip niyang umupo sa isang couch at piniling hintayin na lumabas ang lalaki mula sa banyo. Nakakross ang kanyang kamay habang ang mga mata ay nakatutok sa pinto ng banyo. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang banyo. Bumungad si Damian na walang damit pang itaas. Tanging tuwalya lamang ang nakapulupot sa kanyang bewang na nagsisilbing pangtakip sa katawan niya. Bakas ang gulat ni Damian nang makita ang prenteng pag-upo ni Fatima. Hindi maiwasang mapatingin ang dalaga sa katawan ng lalaki. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Halos mapaawang naman ang labi niya nang makita ang pagkakaiba ng muka ng pulubi kanina. At ngayon ay parang mukha na itong mayaman sa ganda ng tindig ng katawan at gwapong muka. Magulo ang basang buhok nito at bahagya pang tumutulo ang maliit na tubig mula sa kanyang katawan sa sahig. Halos lumaglag ang panga ni Fatima nang makitang may abs ang pulubing lalaki. Bahagya niya pa itong binilang. Halos mapalanok siya nang mabilang niyang 6 ito. Bumaba pa lalo ang tingin niya sa gitna ni Damian. Napalunok siya bigla at napaiwas ng tingin. Pakiramdam niya ay hindi pa sila nakakapagsimula ni Damian, parang gusto na lang niyang umatras. Dahil parang hindi niya kakayanin ang laki ng alaga nito kung sakaling makita niya. "Your clothes is in the closet." Wika ng dalaga nang hindi maiwasang mautal. Inilibot niya ang kanyang paningin. Sinusubukang huwag muling tignan ang katawan ng binata. Ngunit para itong temptasyon. May kung anong enerhiya ang humihigop sa kanya upang muling lingunin ang lalaki na kumukuha ng damit mula sa closet. Iiwas na sana siya ng dingin pero napabaling ang titig sa kanya ni Damian. Napataas ang makapal na kilay nito sa dalaga, ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Fatima ang multong ngisi ng binata. Papanoorin mo ba akong magbihis? "No, I'll turn around. Makikita ko rin naman yan mamaya." Malakas ang loob na wika ng dalaga. Ayaw niyang malaman at masense nito na naaapektuhan siya nito. Agad na tumalikod si Fatima para makapagbihis na si Damian. Ngunit nagulat siya nang pagtalikod niya ay bumungad sa kanya ang salamin kung saan makikita roon ang refleksyon ng lalaki na nagbibihis. Iiwas na sana siya ulit ng tingin ngunit halos lumuwa naman ang mata niya nang tinanggal ni Damian ang tuwalya na nakaipit sa bewang niya. Kasabay ng paghulog ng tuwalya sa sahig ay ang paglaglag ng panga niya nang makita ang alaga ni Damian. Napalunok siya bigla at halos himatayin siya nang makita ang laki nito. Wala sa sariling natulala siya sa salamin hanggang sa matapos ng magbihis si Damian. Halos manlaki ang mata niya nang makitang napatingin ang lalaki sa salamin. Napangisi siya bigla at napatingin kay Fatima na para bang alam na nito na kanina pa nakatingin ang dalaga sa kanya sa refleksyon ng salamin.
I didn't watching you. Depensa ni Fatima, kahit pa hindi pa naman nagpuna ang lalaki at napalingon kay Damian. Wala akong sinabing ganun. Nakakalokong wika ng lalaki. Tila na-e-enjoy pa nito na makitang nagpapanik ang dalaga sa kanyang harapan. Hindi ko alam na may salamin pala, kaya hindi ko sinasadyang panoorin ka na nagbibihis. I thought you didn't watching me. Nakataas ang kilay na wika nito. Namula bigla ang pisingin ni Fatima. Napaiwas siya bigla ng tingin sa lalaki. Umiikot ang kanyang mga mata. Naghahanap ng pwedeng idepensa para hindi siya magmukhang tanga sa pulubing nasa harap niya na nakatingin sa kanya. Hinihintay ang sagot niya. Ano naman ngayon kung pinapanood kitang magbihis? Makikita ko rin naman yan, mamaya. Don't feel confident dahil lang sa pinapanood kitang magbihis. I don't find your body attractive, Damian. Even though I think it is nice. Talaga? I'll take as a compliment ang huling sinabi mo. Whatever you'll say. Wait, tanggalin natin yung bigote mo. Wika ni Fatima nang mapansin ang mahabang balbas ni Damian. Napatango naman ang lalaki bilang pagsang-ayon. Itinuro ni Fatima ang vanity mirror. Maupo ka roon. Ako ang magtatanggal. Utos pa ng dalaga sa kanya. Para namang robot na sumunod si Damian sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Kahit pa-type niya ang bigote niya, ay nangihinayang siyang alisin ito ni Fatima. Mas malinis kang tignan kapag wala ang balbas mo, kaya kailangan nating tanggalin ito. Ayokong humalik sa'yo ng mahabang bigote mo. Hindi ako sanay tumingin sa lalaking may mahabang balbas. Wala sa sariling wika niya habang kumukuha ng laser hair removal. Isinaksak niya ito at sinimulan ng tanggalin ang bigote ni Damian. Hindi ko naisip na iniisip mong maghahalikan tayo. You know, we can have a one-night stand without having kiss on lips. Agad na namula si Fatima sa narinig. Hindi niya rin alam kung bakit kasi bigla iyong lumabas sa kanyang labi. Of course, just in case lang naman. Ani niya at sinubukan niyang itutok ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Ngunit parang hindi niya na magawa iyon nang maramdaman niya ang mainit at magaspang na palad ni Damian sa kanyang bewang. Sinusuportahan siya sa pagtayo. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat niya ba iyon sa lalaki o ikakagalit dahil sa kakaibang epekto na binigay nito sa kanya. You have a small waist, Fatima. Puna ni Damian sa kanya. Napaigtad ang dalaga nang biglang pinisil ng lalaki ang kanyang bewang. Hindi niya iyon inaasahan. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Sinusubukang ipakita kay Damian na hindi siya naaapektuhan nito. Kahit pa napakiramdam niya ay matutumba na siya anumang oras. It is because I'm slim. You're right. You're sexy. Puno ng pangaakit sa boses na sabi ni Damian. Alam ko. Nauutal na sabi nito. Binilisan ng dalaga ang kanyang ginagawa. Nang matapos ay mabilis siyang napalayo sa binata. I'll leave you here. Linisin mo ang balbas mo sa sahig. Magluluto lang ako for dinner. Maiwan na muna kita rito. Hindi na hinintay pa ni Fatima ang sagot sa kanya ng lalaki dahil bigla na lamang siyang tumalikod. Ni hindi niya magawang sulyapan ang mukha ni Damian nang wala ng bigote sa mukha. Habang naglalakad siya papuntang kusina, ay pakiramdam niya ay parang naiwan ang mainit na palad ng lalaki sa kanyang bewang. Halos sampalin niya ang kanyang sarili nang isipin na hindi man lang niya ito magawang itulak. Dulala na napatingin si Fatima sa kusina. Nakalimutan niya na hindi pala siya marunong magluto. Natawa siya bigla. Pakiramdam niya, binabaliw siya ng pulubing iyon. Pakiramdam niya ay parang nawawala siya sa kanyang sarili at anumang oras ay pwede na siyang ilagay sa mental hospital. Napasabunot siya ng buhok. I swear, pagkatapos nito, papaalisin ko na siya rito. Ha? Nakakainis! Bakit bigla ako nagkakaganito? He is just a beggar. Pulubi lang siya.
There's nothing special to him. He's not even rich. Hindi siya pasok sa standard ko. Hindi siya mayaman, katulad ng mapapangasawa ko. Mas better pa nga naroon ng mapapangasawa ko, di ba? Kasi mayaman yun. Samantalang siya pulubi lang. Pero dahil ayoko mag-asawa, gagamitin ko siya. Yes, of course. Gagamitin ko lang siya. Parang baliw, nagwika ni Fatima. Kinakausap ang sariling mag-isa. Napaigtad siya nang makitang nakatingin sa Damian sa kanya na nagtataka ang ekspresyon ng muka. Naitikom niya bigla ang bibig niya sa gulat. You're talking to yourself? Wika ng lalaki. Pilit na tinatago ang kanyang tawa. Naikagat ni Fatima ang kanyang ibabang labi. Gusto man niyang itanggi ngunit huli na. Nahuli na siya ni Damian. Anong pakialam mo? It is normal to talk to yourself. Mas maganda kapag meron kang magandang communication. Hindi lamang para sa ibang tao, but also for yourself. To build a strong relationship for yourself. Because at the end, ourselves is the only person na laging nandyan para sa atin. Ang lalim ng sinabi mo. Pero sige, kung yun ang rason mo, kahit na iba ang narinig ko. By the way, akala ko ba magluluto ka? Nakalimutan kong hindi ako marunong magluto. Kaya ikaw na lang ang magluto. Marunong ka naman, di ba? Hindi mo sinabing tagapagluto pala ang magiging trabaho ko rito. Eh di kung ayaw mo magluto, mag-order na lang tayo. No, that's unhealthy. I'll cook for us. Marunong ka magluto? Magpe-presenta ba ako na ako na magluluto? Kung di rin naman pala ako marunong. You're being sarcastic, ha? You started this, Fatima. At gagayahin mo naman. Remember your place, Damian. Anong ulam na gusto mo? Bakit? Kaya mo bang lutuin ang gusto ko? Oo naman. Sabihin mo lang. Okay. Lutuan mo ako ng vegetable salad. Sige. Yun lang pala. Alam mo magluto niyan? Baka pangit ang lasa niyan, ha? Well, see. Kapag hindi masarap ang luto ko, edi huwag kang kumain. Edi sinayang mo lang ang pagkain. Hindi yan masasayang kapag kakainin mo rin pagkatapos. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masarap ang timpla ko. Nagkibit balikat na lamang si Fatima. Lumapit ang binata sa kitchen sink. Hinugasan ang kamay niya. Nakatingin lamang ang dalaga sa kanyang ginagawa. Hindi maiwasang magulat ng dalaga nang mapansin na parang eksperto ang lalaki sa pagluluto, na para bang matagal niya na itong ginagawa. Hindi tuloy mabilang ng dalaga kung ilang beses siyang nagugulat kay Damian. Paano ka natutong magluto? Inaral ko. Hindi naman kasi mahirap ang magluto. Anong trabaho mo dati? Napalingon si Damian sa kanya, sabay ngisi. Hindi ko alam. Nainteresado ka pala sa buhay ko. Come on, I'm just curious. At isa pa, baka macho dancer ka pala, tapos may kung ano-ano ka lang sakit. O di kaya ibaog ka, at tinitake advantage mo lang ang sitwasyon na to. Ganito ba ako ka-attractive para isipin mo na magiging macho dancer ako at papatulan ng mga babae ang sangtulad kong pulubi? Everything has its own story to tell behind. Alam kong bago ka naging pulubi, may background story ka bago mangyari yun. And really? Pulubi? Sa mukhang yan? Marami bang desenteng trabaho na pwede mong trabahuin? Pipiliin mo pa bang pumulot ng basura kesa sa maraming desenteng trabaho na pwede mong applyan? This is my choice. And I love my choice. Hindi ako magsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. At kahit kailan, wala akong pinagsisisihan. As long as you're happy with your decision, wala ka talagang pagsisisihan. You're right. Kaya nga sinabi ko sa'yo, hanggat maaga pa, isipin mo muna ang bagay na gusto mong mangyari ngayon. Kung handa ka na ba talaga. Huwag kang magpapadalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay nang dahil lang sa emosyon. Sometimes, emotions will ruin your decision. At maaring ang desisyon na iyon ay makakapagbigay sa atin ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli. I'm not saying na magpapakasal ka. Ang sinasabi ko lang, may iba pang paraan. Makiusap ka sa mga magulang mo
O ano pang naisip mo na tamang gawin? Kasi sa iniisip mo ngayon, alam kong alam mo na aware kang mali ito. Kung alam mong mali, bakit ka pumayag sa akin kung ganon? Hindi ko rin alam. Masyado lang akong na-hypnotize mo bigla. Hypnotize? Saan? Sa pera ko? Kung pera mo, eh di sana tinanggap ko ang pera mo at di ko pinamigay sa mga kasamahan ko. Napatango naman si Fatima dahil tama naman talaga ang sinabi ni Damian. Magsasalita pa sana siya ngunit nakuha ang atensyon niya sa mangkok na nilapag ng lalaki sa mesa. Agad siyang natakam nang maamoy ang luto nito. Bahagya niyang nakalimutan sandali ang gusto pa sana niyang sabihin kay Damian. Kumuha ang lalaki ng kutsara at kubyertos para sa kanya at iniabot iyon sa babae. Kaagad naman iyong tinanggap ni Fatima. Sinimulan niyang tikman ang luto ni Damian. Nanlaki ang mata niya dahil literal na masarap talaga ang luto nito. Wow! It tastes really good! I told you. Mayabang na wika ni Damian sa kanya. Napairap na lamang ang dalaga at hindi na kumontra pa. Nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Niyaya rin niya ang lalaki. Tahimik lamang na kumakain ang dalawa. Abala si Fatima sa pagkain, habang si Damian naman ay panay suliyap lamang sa kanya. Hindi na nag-abala pang lumingon ang dalaga sa kanya kahit ramdam na niya ang malalim na titig sa kanya ng lalaki. Dahil pakiramdam niya kapag magtama ang paningin nila, baka biglang manghina siya ulit. Pakiramdam niya ay sa tuwing magtatama ang paningin nila, parang hinihigop ni Damian ang kanyang mga mata. Para matulala na lamang sa kulay kayumangging mga mata nito. Saka lamang niya napagtanto, mas lalong mukhang guwapo si Damian kapag wala itong balbas. Mukha itong mayaman, lalo na sa sinuot ng lalaki ngayon. Simple man ang suot, mukha pa rin itong mayaman. Hindi tulad ng suot niya noong unang nakita nila ni Fatima na gusot ang damit at halatang pulubi talaga siya. Naamoy niya rin ang panglalaking amoy nito. Hindi niya alam kung natural ba iyon na amoy o ang sabon na nasa banyo nito. Matapos kumain, si Damian na ang nagpresenta na magliligpit ng hapag at maghuhugas ng mga pinagkainan nila. Hindi naman kumontra pa si Fatima, lalo pa at bagong manicure lang siya. I'll go upstairs, sa kwarto mo. Doon ka dumiretso. Utos niya sa lalaki, bago niya ito tinalikuran. Habang naglalakad, iniisip pa lang ng dalaga na may mangyayari sa kanila. Halos gusto na lang niyang umatras, lalo na kapag naaalala niya ang nakita niya sa refleksyon ng salamin kanina. Napapikit siya ng mariin nang habang tinitignan ang sariling refleksyon sa harap ng salamin. Suot-suot niya ang nightgown habang kitang-kita ang kanyang lantad na katawan. Napagagat siya sa ibabang labi. Halos tumalon ang puso niya sa excitement sa tuwing maiisip niya na naroon na si Damian sa kwarto at naghihintay sa kanya. Inayos muna niya ang sarili bago lumabas. Hindi niya alam kung nakapasok na ba ang lalaki sa kwarto o naroon pa rin sa kusina. Nasagot lang ang katanungan sa isipan niya nang makapasok na sa kwarto kung nasaan si Damian. Napaawang ang labi niya nang makita ang lalaki na nakahiga sa kama. Nagkakross ang mga kamay habang nakapikit. Tila pagod at antok na antok. Dahan-dahan namang sinara ni Fatima ang pinto. Nakapamewang siya sa harap ng lalaki. Nagdadalawang isip siya kung gigisingin niya ba si Damian o hindi na lang. Nang mapansin ang mahinang paghilik nito, napabuntong hininga na lamang siya. Lumapit siya rito at kinuha ang kumot. Dahil siguro sa antok ni Damian, hindi nito naramdaman na kinumutan na siya ng dalaga. Napatingin si Fatima sa mahimbing na natutulog na lalaki. Nakakainis ka. Tinulugan mo ako. Bukas ka na lang bumawi. Magpahinga ka na lang muna. Ay, sayang tong suot ko. Leche ka. Inis na singhal ng dalaga sa natutulog na si Damian. Wala sa sariling pinisil niya ang matangos na ilong ng binata.
Nangunot lamang ang kilay ni Damian at gumalaw ng kaunti ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Tila ba ngayon lang siya nakabawi sa masarap na tulog. Ay, pasalamat ka gwapo kang pulubi. Dahil kung hindi, ay nako, baka umatras na ako sa pagkikipag one night stand sa isang pulubi. Mahinang bulong ni Fatima sa lalaki bago nito iwan. Pinatay niya muna ang ilaw at sinarado ang pinto. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Nangihinayang na nabahiga sa kanyang kama. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya bigla ng ganoon. Ang kaninang excitement at kaba ay nauwi sa panlulumo. Nakasimangot na binalot niya ang kumot sa kanyang sariling katawan. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang lahat. Nagising si Fatima nang maramdaman ang marahang paghaplos sa mukha niya. Isang mainit at magaspang na palad na nagbigay sa kanya ng ibang uri ng kiliti sa katawan. Nang idilat niya ang mga mata niya, bumungad sa kanya si Damian na may mapupungay na mga mata habang nakatingin sa kanya. Dahil inaakala niyang nananaginip lamang siya, napapikit siyang muli. Ngunit agad siyang napadilat nang marinig ang boses ng lalaki. Hindi ba natin itutuloy? Sorry, nakatulog ako. Are you still sleepy? Mahinang boses na tanong ni Fatima. Parang tuluyang nagising ang buong katawan niya nang maramdaman ang haplos sa Damian na pumaba sa leeg niya. Parang libo-libong kuryente ang biglang bumalot sa buong katawan niya. Libo-libo rin paru-paro ang naglaro sa kanyang tiyan na nagbigay sa kanya ng kiliti sa buong katawan. Not really. Nakabawi na ako ng tulog. Naghintay kasi ako sa'yo kanina. Ang tagal mong pumunta sa kwarto. Kaya nakatulog ako kakaintay sa'yo. Pagising ko, I expected you na nasa tabi ko. Pero wala ka. Kaya pinuntahan kita rito. Gusto mo bang matulog na lang muna tayo? You already wake me up, Damian. I think it is the right time to do this. Malakas ang loob na wika ng dalaga. Totoo ngang ginising na siya ng lalaki. Pati na rin ang katawan niya na kaninang nilalamig ngunit biglang uminit dahil dito. Hindi inaasahan ni Damian ang biglang pag-upo ni Fatima. Biglang bumalandra ang manipis na nightgown sa harapan ng binata. Napatingin naman ang lalaki sa kanyang katawan. Hindi na nagawa pang mag-react ni Damian nang bigla siyang sinunggaban ni Fatima ng halik. Ang lahat ng antok ay biglang nawala at napalitan ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali, kaagad na gumanti ang lalaki sa kanya. Hanggang sa namalayan na lamang ni Fatima na nakadagan na si Damian sa kanyang harapan habang ang mga kamay ay lumalakbay sa buong katawan niya. Ang kaninang marahan na halik ay nauwi sa marahas. Napadaing bigla ang dalaga nang marinig ang pagpunit ng kanyang nightgown dahilan para lumantad ang kanyang katawan sa lalaki. Ilang taon ka na? Tanong ni Fatima habang nakaluhod si Damian sa kanyang harapan. Hubot-hubad ito sa kanyang harapan. Bigla siyang kinalabutan nang makita ang nakakalokong ngisi nito. 35 years old na ako. Nanlaki ang mga mata ni Fatima. Hindi niya inaasahan na 7 taon ang agwat nila ni Damian. Magsasalita pa sana siya, ngunit hindi na natuloy iyon nang biglang kumilos ang lalaki at tuluyan na nagkaisa ang kanilang katawan. Hindi siya hinayaan ni Damian na magsalita pa. Ang tanging ingay lamang na maririnig sa kabuuan ng kwarto ay ang kanyang mga halinghing. Mga kakaibang tunog at mga salita na kusang lumalabas sa kanyang labi. Mga marahas na galaw ng kanilang katawan at init ng gabi na kanilang pinagsaluhang dalawa. Nagising si Fatima na masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang pang-ibaba. Pakiramdam niya ay para siyang binugbog kagabi. Hindi niya inaasahan na ganoon katindi si Damian na halos hindi siya patulugin dahil nakailang beses nilang ginawa iyon. Inilibot ni Fatima ang kanyang paningin. Nangunot ang noo niya nang mapansin
Nawala na ang lalaki na katabi lamang niya kagabi. Napababa ang tingin niya sa kanyang katawan na ngayon ay kumpleto na ang suot. Hindi niya man lang naramdaman na binihisan na pala siya ni Damian. Napatingin siya bigla sa pinto nang bumukas iyon. Bumungad ang lalaki na bagong ligo lamang habang hawak-hawak ang tray na may lamang almusal. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabilib dahil mukhang hindi man lang ito nakitaan ng pagkapagod at pagkaantok. Malapit na kasing mag-umaga nang makatapos sila kagabi. Ngunit mukhang malakas at bihasa talaga ang lalaki sa pagpupuyat at pagpapagod. Magandang umaga. Dinalan na kita ng almusal. Alam ko kasing nahihirapan kang maglakad ngayon. Nakangising wika ni Damian sa kanya. Agad na napaiwas ng tingin si Fatima sa kanya nang maramdaman ang pamumula ng kanyang pisngi nang maisip ang nangyari sa kanila kagabi. Pilit niyang iwinaksi iyon bago ibalik ang tingin kay Damian na ngayon ay nasa harapan na niya at inilapag ang tray sa kanyang kama. What are your plans after this? What if your parents will find out about this? Eh di mas maganda kapag malaman nila ito so that hindi na nila ako guguluhin na magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Pero, nagawa mong makipagsiping sa lalaking pulubing tulad ko. Iba ang pagkikipagtalik at pagpapakasal. Sa pagkikipagsiping, ay isang gabi lang naman yun mangyayari at pwede kang magpanggap na tila walang nangyari. Pero pagkasal, matatali ka. Not temporary. Kung hindi, permanente iyon. Kapag nakatali ka na, mahirapan kang tumakas sa realidad. Kung sakaling makabuo tayo, hindi ba matatali ka na rin sa responsibilidad kung ganon? Iba yon. Mamahalin ko naman ng bata. Pero ang pagmamahal ay pwede ring matutunan. Paano pala sa unti-unti niyong pagsasama ng lalaking ipapakasal sa'yo ay may mabuo kayong pagmamahal na hindi mo inaasahan. Hindi natin masasabi ang oras kung kailan tayo magmamahal sa tao, Fatima. Ngayon mo pa talaga ako sasermonan eh. Nagawa na natin to. And excuse me ha? Kung makapagsalita ka naman parang ikaw ang agrabyado dito at problemado. My problem is not your problem. So don't worry about me. Worry about yourself. Kasi kapag natapos na ito, ay hindi mo na alam kung saan mo ulit pupulutin ang sarili mo. Of course, I know how to please myself, Fatima. You don't need to remind me. Alam na alam ko yun. May bahid ng sakit ang boses ng lalaki, ngunit hindi iyon pinansin ng babae. For now, you will stay here hanggang sa makabuo tayong dalawa. One night stand lang ang pinag-usapan natin. Bakit parang gusto mo bang maulit-ulit? Babayaran kita, Damian. Kaya huwag ka mag-alala. Di ba nabanggit ko na sa'yo na kapag wala tayong mabuo, uulitin natin? Huwag ka mag-alala, okay? Kung iniisip mo na iiwan ko sa'yo ang bata, hindi ko magagawa yon. Aalagaan ko ang bata kung sakaling makabuo tayo. Mamahalin ko siya. Basta, matupad lang ang plano ko. Umayon lang ang lahat, ay ayos lang sa akin. Hindi lahat ng bagay na gusto natin ay makukuha natin, Fatima. Hindi natin masasabi ang mangyayari sa hinaharap. Maaaring ang mga plano natin ay magiging taliwas sa mangyayari sa atin. Kung sakaling hindi ka matanggap ng mga magulang mo, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Bakit ka ba alalang-alala sa akin? Is that because you are concerned with me? O dahil sa edad mo kaya ka nagkakaganyan? You know, age like you ay parang nagiging mature na at advanced na mag-isip. To the point na nagiging exaggerated na kayo. I'm not too old, Fatima. Oh really? Nanggaling pa talaga sa'yo yan? Na 35 years old na pala? At 7 taon ang agwat natin ng edad? You didn't ask me before. Bakit parang hindi mo inaasahan yun? Di ba dapat mahalata mo na umpisa pa lang? Akala ko dahil lang sa balbas mo kaya medyo nagmukha ka matanda. Hindi ko alam na lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Bakit ba halos lahat na lang ng bagay sa'yo ay big deal? Are you invalidating my feelings? No. I'm just telling the truth, Fatima. Kung ini-invalidate ko ang nararamdaman mo, di sana hindi ko naiintindihan
ang sitwasyon mo ngayon at hindi kita handang tulungan. Of course you'll help me. Because I paid you, Damian. Kahit hindi mo ko bayaran, Fatima, kung ibabalik ang oras, gagawin ko pa rin yung tulungan ka. Of course. Kasi, makakakuha ka ng benefits mula sa akin. You should be thankful that I choose you. Kesa sa mga kasama mong pulubi. Hindi mo talaga alam kung paano gumamit ng mga salita, no? Sinasabi mo lang kung anong gustong lumabas sa bibig mo without thinking that you're hurting someone else with your words. Natahimik bigla si Fatima dahil sa sinabi ni Damian. Hindi niya inaasahan ang mga salita nito. Para tuloy siyang binuhusan ng malamig na tubig sa dami ng masasakit na salita na binitawan niya sa binata, lalo na sa status nito sa buhay. Sabi nila, kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, totoo yun. And I'm just stating the fact. That's why, nasasaktan ka ngayon. I'm just being honest here. Pero alam ko, na sumobra ako sa pagiging honest kaya nasaktan ka ngayon. Pero kahit na ganon, I won't say sorry. At babawiin ang mga sinabi kong yun sa'yo. Dahil katulad ng sinabi ko, ay totoo lahat ng iyon. And this is who I am. Prangka akong tao. Totoo man o hindi ang sinasabi mo, ay parehong masakit kapag hindi magandang salita ang binibitawan mo. You know what's hurt the most? Yung emosyonal, kesa sa pisikal. Sa pisikal, magkakapasa ka lang ay mga ilang araw, maghihilom na agad. Pero kapag emosyonal na ang ginamit para saktan ng tao, ang mga salita na binibitawan mo ay maiiwan sa kanilang isipan. There are people that they will think about that as a motivation na ipakita na hindi totoo ang sinasabi mo. Meron din namang mga tao na gagawin nila iyong masama. They will get affected until na kanilang ibababa ang kanilang sarili. And you should be thankful that I understand you. Kaya tatanggapin ko ang mga salitang binibitawan mo. Pero sa ibang tao, hindi ko itotolerate ang mga bagay na yon. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Parang bigla siyang nawalan ng magiging rason. Ngunit pakiramdam niya ay parang tinapakan ni Damian ang pride niya. Kahit pa alam na niya na tama ang lalaki sa lahat ng kanyang mga sinabi. Anyway, let's stop talk about that. Kumain ka na muna. Alam kong gutom ka. Medyo late na rin. Late na rin kasi ang gising mo. Magpahinga ka na rin na muna. You look tired and still sleepy. Puna ng lalaki. Ulang imik na sinunod ng dalaga ang kanyang utos. Sa kabila ng masarap na niluto ni Damian para sa kanya, naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang lahat ng mga sinabi nito na parang unti-unti siyang sinasampal sa katotohanan na masakit talaga siyang magsalita. Inaamin niya iyon sa kanyang sarili, ngunit hindi niya lang iyon matanggap. Tapos na akong kumain. Masungit na wika niya nang matapos. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Damian bago nito kinuha ang tray na nasa harap niya. Napaangat ang tingin niya sa lalaki na hindi pa rin umaalis sa kanyang harapan. Nagulat siya nang biglang inangat ni Damian ang kanyang kamay at tinanggal ang naiwang dumi sa kanyang labi gamit ang hintuturo ng lalaki. Pakiramdam niya sa simpleng ginawa lamang ng lalaki, biglang binalot ng kuryente ang kanyang buong katawan. Hindi pa natapos si Damian dahil hinaplos nito ang nakasimangot na muka ng dalaga. Inipit pa niya ang buhok na humaharang sa muka nito. Don't be mad at me, okay? Ayoko lang na pagsisihan mo sa huli ang mga bagay na sa tingin mo ay tama at sa huli mo lang mapagtatanto na mali ito. Kaya hanggat maaga pa, gusto ko lang na iyong itama iyon. Tandaan mo, makapangyarihan ng bawat salita. Maaaring makapagbigay iyon ng inspirasyon sa tao at maaari din naman na makadurog iyon sa mga tao. You sounds like a father. Ganyan ka ba talaga kapag gurang ka na? Nakasimangot na wika ni Fatima. Hindi naman maiwasan matawa ni Damian sa kanyang sinabi. Napailing na lamang ito sa kanya. I told you, Fatima,
I'm not too old. Malakas pa ako sa mga matanda na inaakala mo. Kaya pa kitang buhatin dito hanggang sa labas ng bahay niyo. Pinapalayas mo ako sa sarili kong tahanan? Salubong ang kilay na tanong nito. Hindi na unawaan ang ibig sabihin ni Damian. Kaya naman muling napatawa ang binata. Na, bahay mo to eh. Halimbawa ko lang naman iyon na malakas ako. Napairap bigla ang dalaga. Kahit hindi mo ipagmalaki at sabihin yan sa akin, halata naman. Lumipas ang ilang buwan na natiling nanirahan si Damian sa bahay ni Fatima. At habang tumatagal, mas lalong naging malapit ang loob nilang dalawa sa isa't isa. Kahit na may pagka-spoiled brat si Fatima. Si Damian naman ay parang hindi nauubusan ng pasensya sa pag-iintindi sa dalaga. At habang tumatagal ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa pag-uugali ni Fatima. Ngunit hindi naman nakakalimutan na punahin iyon ni Damian. Habang tumatagal din, unti-unti rin napapansin ang mga pagbabago sa dalaga nang dahil kay Damian. Mga pagbabago na hindi niya inaasahang magagawa niya ang mga bagay na hindi niya inaasahang magagawa niya. Wow, first time mong magluto ah. Bungad ni Damian nang madatnan si Fatima na nagluluto sa kusina. Napatingin ang dalaga sa kanya na pawis na pawis. Kakagaling lamang sa paghuhukay ng lupa. Plano kasi nila na gumawa ng garden para mas lalong maging maganda at makulay ang bahay ni Fatima. Suwestyon iyon ni Damian na sinang-ayunan naman ni Fatima. Siyempre, natuto ako sa'yo. At isa pa, nagtry akong manood dito sa YouTube para sa tutorial kung paano magluto. Nakakahiya naman kasi sa'yo na pagod ka na tapos ikaw pa ang magluluto. Wala rin namang problema sa akin yun. Mas gusto ko nga na paglutuan ka. Pero, mapapagod ka. It doesn't matter to me, Fatima. Seryosong wika ni Damian sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Puno ito ng sinseridad at iba't ibang uri ng emosyon na mahirap ipangalanan sa isa't isa. Napaiwas bigla ng tingin ang dalaga. Nahihirapang salubungin ang nakakatunaw na titig sa kanya ng lalaki. Isa rin sa mga pagbabago sa paninirahan ni Damian sa bahay ni Fatima ay ang unti-unting pagkahulog ng dalaga sa lalaki. Isang bagay na hindi inaasahan ni Fatima na mangyayari iyon. Isang bagay na hindi niya alam kung sasabihin ba niya iyon sa lalaki o mas pipiliin na lamang niyang manahimik hanggang matapos ang deal nilang dalawa. Ngunit isang buwan nang magkasama sila sa iisang bahay, ni kahit isang beses ay wala nang nangyari pa sa kanila. Kahit paminsan na magkatabi sila sa iisang kama, wala talaga. Hindi rin naman iyon gusto ni Fatima dahil pakiramdam niya kung sakaling may mangyari sa kanila at magbunga ang mangyayari sa kanila, matatapos na ang deal nila at may iwan siyang mag-isa. Kung sakali man na mangyari iyon, hindi niya alam kung tatanggapin ba siya ng kanyang mga magulang. Ngayon lamang niya napagtanto ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Damian. Masyado siyang nagpadala sa emosyon at nagpadalos-dalos. Kaya ngayon, hindi niya na alam ang susunod na gagawin. Katulad din ng sabi ng lalaki, hindi lahat ay umaayon sa plano. Dahil kahit ang sarili niya ngayon ay hindi na umaayon sa plano niya noon. Iniisip pa lamang ni Fatima na mawawala si Damian, parang hindi niya nakakayanin. Unti-unti na kasi siyang nasasanay sa presensya ng lalaki sa kanyang bahay at sa kanyang buhay. Tsak na maninibago siya kapag nawala na si Damian sa bahay at lalo na sa kanyang tabi. Kung sakaling mangyari man iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lalim naman ng iniisip mo. Iniisip ko lang ang itatanim natin sa garden. Pagsisinungaling niya kay Damian. Kung ano man ang kanyang nasa isip ngayon, ayaw niyang malaman iyon ng lalaki. Ano ba ang paborito mong bulaklak? Iyon, ang itatanim natin doon. O di kaya gulay
Para kung sakaling gusto mong magluto ng gulay, pwede kang kumuha doon. Maganda naman kasi ang lupa. Kailangan lang diligan araw-araw siguro para hindi madaling mamatay ang pananim natin. Pwede rin naman. Kahit ano na lang, ikaw bahala. Wala akong masyadong alam sa pagtatanim. Gusto mong sumama sa akin sa pagtatanim? Pwede rin wag na lang pala dahil baka marumihan yung kamay mo. No. Of course, sasama ko. Pwede ko rin namang hugasan ng kamay ko pagkatapos. Turuan mo lang ako magtanim. Wala akong alam dyan eh. Kahit nagulat man si Damian, ay unti-unti iyong napatango at napangiti. Napalingon siya sa dalagang nakangiti habang kumakain. Habang nakatitig sa dalaga, hindi niya maiwasang humanga sa kakaibang ganda nito. Akala niya noong una, hindi siya mahuhulog kay Fatima. Lalo na, hindi niya gusto ang ugali ng dalaga. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nahanap ang sarili na nahuhulog na kay Fatima. Sa kabila ng hindi magandang ugali nito na pinapakita, napapansin pa rin ni Damian ang mabuting kalooban nito kahit na hindi iyon pinapahalata ng dalaga sa kanya. Paano to? Hindi ko alam kung paano gawin to. Tanong ng dalaga habang nasa hardin sila. Pagkatapos kasing kumain, nagpahinga ang dalawa. Ngunit maya-maya ay nagkayaan na pumunta sa garden para magtanim. Natawa si Damian nang makita na parang hirap na hirap ang dalaga sa ginagawa. Ni kahit sa paghukay sa lupa ay halatang hindi ito sanay sa ginagawa. Lumapit sa kanya ang lalaki at hinawakan ang dalawang kamay niya. Iginiya siya kung paano ang tamang gawin sa pagtatanim. Ramdam na ramdam ng dalaga ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang kuryenteng bumabalot sa kanyang katawan at init na yumayakap sa kanya. Sa pagtatanim, mahirap talaga sa umpisa, lalo na kapag hindi ka sanay sa ganitong buhay. Pero kapag unti-unti mong nakakasanayan ang bagay na ito, mahihirapan ka na ito, napakaulan pa. Kapag ititigil mo, hindi mo na alam ang gagawin mo. Kapag ititigil mo, mahihirapan ka ulit na humanap ng bagong mga gagawin, lalo na kapag minahal mo ng iyong ginagawa. Parang buhay din natin, di ba? Kapag nakasanayan ng gawin, mahirap nang bitawan. Kapag minahal na natin, hindi na natin alam kung ano ang gagawin kung sakaling mawala sila. Kaya nga, Fatima, kahit hindi pa man nangyayari ang bagay na yun, at iniisip ko pa lang, natatakot na ako. Natatakot na ako na ang bagay na minahal ko ay unti-unting mawala sa akin. Mahirapan na naman akong buuin muli ang sarili ko at sanayin ulit ang sarili ko sa panibago. Dahil nasanay na ako sa'yo, Fatima. Hindi lang dahil doon, kung hindi, unti-unti ko na rin nahahanap ang sarili ko na nahuhulog na sa'yo. Pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat ng to na parang ayoko na lang magising kapag ikaw ang kasama ko, Fatima. Damian? Are you telling me that you love me too? Kapag sasabihin kong hindi at itatanggi ko, ibig sabihin ay nagsisinungaling ako. Hindi lang sa'yo kundi ay sa sarili ko, Fatima. But why me? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan eh. Bakit ako? Bakit ako ang minahal mo? Pulubi lamang ako, Fatima. While you're far different from me. Sa status pa lang ng buhay natin, kitang-kita na ang pagkakaiba natin. Kung tutuusin, marami pang ibang lalaki riyan. It's not hard to fall in love with you, Damian. Maraming mga rason kung bakit ikaw ang minahal ko. It's not because dahil ikaw ang kasama ko araw-araw. Ngunit, higit pa roon. Huwag mo ring isipin na minahal kita dahil sa kayamanan na meron ka ngayon. Minahal kita hindi dahil sa mayaman ka at sa pisikal na kaanyuan mo. I found something special on you, Fatima. Not only for giving me a special butterfly inside my stomach, not only for making my heart beats fast. Dahil iyon sa mga bagay na nakikita ko sa'yo
na hindi mo nakikita sa sarili mo. I fell in love with your beauty that hides with your heart. No words can describe how much I'm into you. I'm hopelessly in love with you, Fatima. Are you ready, Damian? Nangunot ang noo ng binata nang tanungin iyon ng dalaga. Hindi nito maunawaan ang ibig sabihin sa kanya ni Fatima. Natawa naman talaga ang dalaga sa kanyang reaksyon dahil bakas talaga sa mukha nito ang pagtataka. Salin, You told me na pag-isipan ko ng mabuti kung ano ang tamang gawin, na hindi dapat magpadalos-dalos sa mga bagay dahil kung sakali ay baka pagsihan ito sa bandang huli. This time, my decision is clear. Napag-isipan ko na rin ito nakaraan pa. Iniisip ko na kung sakaling parehas lang tayo ng nararamdaman, ipapakilala kita sa mga magulang ko. If they don't like you, I will fight for you. Sigurado ka ba? Pwede mo munang pag-isipan yan ng mabuti. Ayokong pagsisihan mo ito sa huli. Ayokong baka sa huli ay mapagtanto mo na hindi talaga tayo pwede sa isa't isa. You know our status is far different from each other, Fatima. May sarili kayong tahanan habang ako ay palaboy-laboy lang sa daan. Iba't iba ang tahanan ko. Hindi kama ang hinihigaan ko katulad mo. Kung hindi ay malamig na karton o di kaya ay semento. Kung sa'yo ay tubig ang pinapaligo nyo araw-araw. Sa aming mga pulubi ay pagbibilad sa araw at pawis ang pinagliligo namin. Kung sa inyo, mamahaling pagkain ang kinakain nyo. Sa amin ay kailangan pa namin maghukay ng basurahan at mamalimos sa daan para lang magkalaman ang aming tiyan. Is that it? Is that your reason? Natatakot ka? Natatakot ka na baka husgahan kita? Matagal na kitang hinusgahan, Damian. Ngayon, hindi ko na magawa ang bagay na yan. Hindi dahil mahal kita. Kung hindi dahil alam kong sa pagkakataong ito ay mali yung manghusga. At ano ngayon kung dati kang pulubi? Ano ngayon kung naghuhukay ka sa basurahan noon? Ano ngayon kung mayaman ako at mahirap ka, Damian? What's the big deal? We're equal. I'm a human and you're a human, no matter what our status is. In fact, I'm willing to sacrifice all my wealth just to be with you. Kasi para sa akin, ikaw ang kayamanan ko. Ikaw ang nagsilbing kulay ng buhay ko. Without you, my life is meaningless and black. May kung anong bagay ang humaplos sa puso ni Damian nang madinig ang sinabi sa kanya ng dalaga. Mabilis niyang niyakap si Fatima at sinubsob ang mukha sa leeg nito. Halo-halo ang kanyang nararamdaman, tuwa at kaba. Tuwa dahil sa inamin ng dalaga sa kanya. Kaba na baka hindi siya matanggap ng mga magulang nito. Nasagot lamang ang kabang iyon nang mahanap ng dalawa ang kanilang sarili na nasa harap ng bahay ng mga magulang ni Fatima. Magkahawak kamay ang dalawa habang naglalakad patungo sa dining area kung saan naghihintay ang mga magulang ng dalaga. Ramdam na ramdam ni Fatima ang pawis na namumuo mula sa noo niya habang naglalakad sila. Parang tambol sa tindi at lakas ng pagtibok ng puso niya. Na halos pigilan na ni Fatima ang kanyang paghinga nang makarating ang dalawa sa dining area. Bumungad sa kanila ang prenteng nakaupo ng mga magulang ng dalaga na tila ba kanina pa naghihintay sa anak. Habang naglalakad papalapit sa magulang upang humalik bilang pagbibigay galang, bakas ang gulat na ekspresyon sa kanyang mga magulang habang nakatingin kay Damian. Nangunot bigla ang noo ni Fatima nang mapansin ang pag-awang ng labi ng kanyang mga magulang. Iniisip na lang niya na baka hindi nila iyon inaasahan na may kasama siya. Sa pagbigay niya kasi ng mensahe sa kanyang ina, ay sinabi lang niya na pupunta siya sa tahanan nila. Ngunit hindi niya binanggit dito na may kasama siya, na isasama niya pala si Damian. Hanggang sa mahalikan niya ang mommy at daddy niya. Nanatiling tahimik ang mga ito.
Hindi pa rin nawawala ang gulat na ekspresyon nila habang nakatingin kay Damian na parabang hindi sila makapaniwala sa nakikita. Inaasahan ni Fatima ang mainit na argumento sa kanyang mga magulang, kaya naman kahapon niya pa hinanda ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagtahimik ng kanyang mga magulang ang bumungad sa kanya. Nakatingin lamang sila kay Damian na parabang nakakita ng multo. Kaya naman nadagdagan ang pagtataka ni Fatima. Akmang magsasalita pa sana siya, ngunit nauna nang magsalita ang kanyang ama, dahilan para ikagulat niya ang kanyang narinig. Sir Damian, I didn't expect that you were coming. At kasama mo ang unika iha ko. Gulat ang ekspresyon ni Fatima nang marinig iyon. Ngayon, siya naman ang nagtataka kung bakit tinawag nilang Sir si Damian. At kung makapagsalita ang ama ng dalaga, ay parang mataas ang respeto nila rito sa lalaki. What can we do for you, Damian? Siya nga pala, kumain na ba kayo? Anong gusto niyong kainin? Naku, hindi man lang kayo nagsabi sa akin na pupunta kayo rito. Sana nakahanda pa ako ng mas maraming pagkain para sa inyo ng anak ko. Wika ng kanyang ina. Palipat-lipat ang tingin ni Fatima sa kanyang mga magulang at kay Damian. Hindi kasi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Ang nangyari ngayon ay taliwas sa lahat ng kanyang iniisip. Nandito ako ngayon para po hingin ang kamay ng anak niyo, sir. Malakas ang loob na wika ni Damian sa mga magulang ng dalaga. Napasinghap ang mami at daddy ni Fatima. Parehong hindi alam ang sasabihin. Bilyonaryo ka, Damian. Pero ipinamigay mo ang mga pera mo sa mga mahihirap. Kaya ikaw naman ngayon ang naghihirap. Ano ngayon ang ipapakain mo sa anak ko kung ganun? Paano mo siya mabibigyan ng magandang kinabukasan? Bilang mga magulang ni Fatima, gusto lang namin ng makakabuti sa kanya. Iyon ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sorry, Damian. Kung dati na mayaman ka, ay hiningi mo na ang kamay ng anak namin, hindi ako magdadalawang isip na pumayag. Pero tama ang daddy niya. Gusto lang namin siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. At ano naman ng kinabukasan na maibibigay mo sa anak ko kung mahirap ka na ngayon? Nakatakda ng ipakasal ang anak namin sa isang lalaking alam namin na kaya siyang buhayin. Na kaya siyang pakainin ng 3 beses sa 3 araw o higit pa roon. Hindi iyong baka ipakaykay mo pa ng kamote ang anak ko bago kayo makakain ng 2 o hindi kaya ipalimos siya sa daan. Hindi namin hahayaang mangyari iyon. Napalingon si Fatima kay Damian na tahimik lamang na nakayuko. Totoo ba ang sinabi nila na dati kang mayaman at milyonaryo? Gulat na tanong ng dalaga sa binata. Unti-unting napatango si Damian. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano nangyari iyon? Bakit bigla kang naghirap bigla? Anong ginawa mo sa mga pera mo kung ganon? Mahal ako ng mga kamag-anak ko at mga tao na kapaligid sa akin kapag may pera ako. At alam kong mahal lang nila ang pera ko at hindi ako. Kaya naman naisip kong ipamigay ang pera ko sa mga taong masigit pang nangangailangan kaysa sa mga tao na gustong itamasa ang yaman na meron ako. Ipinamigay ko ang pera ko sa isang bahay ampunan para magkaroon ng peace of mind. Dahil doon ko napatunayan na pera lang ang minahal nila sa akin. Dahil sa panahon na walang-wala ako, ay iniwan at tinalikuran nila ako. Tinalikuran ako ng lahat dahil ubos na ang lahat ng yaman ko. Paano mo nasisiguro na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak ko, Damian? Alam kong mabuti kang tao, ngunit alam mo rin na hindi namin hahayaan na mapuntang anak namin sa kamay ng isang lalaking hindi siya kayang buhayin at ang magiging anak nila. Wala man akong yaman, sir. Ngunit, papatunayan ko po sa inyo na hindi lamang yaman ang makakapagbigay sa anak niyo ng magandang kinabukasan. Hindi ko man maibibigay ang lahat ng gusto niya, pero kaya kong patunayan
na mapapakain ko siya ng 3 beses sa isang araw. Kung gugustuhin ko, may babalik ko pa ang ibang meron akong yaman. Pero mas gusto ko ng tahimik na buhay. Mas gusto ko po ng payapa. Ngunit, hindi ko rin naman inaasahan na darating sa buhay ko si Fatima. Napatingin ang dalaga kay Damian. Mas lalo siyang napahanga dito. Hinawakan niya ang kamay ng binata na nakapatong sa mesa. Napatingin naman ang mga magulang ni Fatima sa mga kamay nilang dalawa. Ako rin po. Mas gusto ko po ng payapang buhay kasama si Damian. Kaya payagan niyo na po kami na magpakasal na dalawa. Kung sakali mang bumali man si Damian sa mga pangako niya sa inyo, ako po mismo ang makikipaghiwalay sa kanya. Umabot ng ilang buwan ang suyuan ng dalawa sa mga magulang ni Fatima para pumayag ang mga ito na magpakasal ang dalawa. Ni minsan ay hindi iyon naisip ng dalaga na magagawa niya ito, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang pagsisisi, lalo na at noong mas lalo niyang nakilala si Damian. Si Damian nabusilak ang puso para tumulong. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ni Fatima habang naglalakad papunta sa altar. Suot-suot ang simpleng wedding gown. Habang nanonood ang kanyang mga magulang at ang iba nilang kakilala. Mas pinili nila na isang simpleng kasalan lamang ang magaganap. Sa wakas, matapos ang walang sawa nilang pagkikiusap at pagsusuyo sa mga magulang ni Fatima, pumayag na ang mga ito na magpakasal sina Damian at Fatima. Hindi rin natuloy ang pagtatakda ng dalaga na magpakasal sa isang billionaire businessman. I love you. Thank you for accepting me for who I am. Wika ni Damian sa kanya nang makarating siya sa altar. Bahagya pa niyang hinalikan ang noo ni Fatima. Kitang-kita ang pangingilid ng luha nito na kanina niya pa pinipigilan habang pinapanood ang dalaga sa paglalakad papunta sa kanya. Nawala man ang kayamanan niya, isang napakahalagang kayamanan naman ang pumasok sa buhay niya na alam niyang hindi iyon mahihigitan ng kahit ano pang material na bagay sa mundo. Ang kayamanan na iyon ay walang iba kung hindi si Fatima, ang nag-iisang babaeng mamahalin niya habang buhay at tumanggap sa kanyang mga imperpeksyon. I'm in love with you, Damian. Mayaman ka man o hindi, ano man ang status mo sa buhay, wala akong pakialam as long as mahal natin ang isa't isa. Marami kang itinuro sa akin at alam ko, mas marami ka pang ituturo sa akin. Kaya marami akong matututunan. You are the best teacher in life, Damian. Bulong ni Fatima sa kanya. Mas pinili ng dalawa na manirahan sa isang simpleng bahay kung saan malayo ang mga taong mapanghusga. Katulad ng pangako ni Damian sa mga magulang ng babae, halos lahat ng pagkain gusto ni Fatima ay naibibigay niya. Hindi rin naman naging pihikan si Fatima. Samantala, napakaway ang babae habang nakatanaw sa kanyang asawang papalapit sa kanya, nakakatapos lang sa pangingisda. Nang tuluyan ng makalapit si Damian kay Fatima, napaluhod ito upang magpantay ang kanyang muka sa malaking tiyan ng kanyang asawa. Hinalikan niya ang matambok na tiyan ni Fatima. Pagkatapos ay tumayo ito at sunod na hinalikan ang labi ng asawa. Maraming natutunan si Fatima sa buhay na ang yaman ay isang temporaryong bagay lamang sa mundo. Ngunit ang pagmamahal ang higit na mas mahalaga. At kahit na sino man, walang karapatang humusga sa kapwa nila. Kahit paano pa man ang status nito sa buhay. Matuto rin tayong magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. At higit sa lahat, ang salita ay makapangyarihan. Gamitin ang salita upang makatulong, hindi para manakit sa kapwa. Bago tuluyang makapasok ang mag-asawa sa loob ng simpleng kubo nila, hindi nila nakalimutang umusal ng pasasalamat sa may kapal dahil sa grasyang kanilang natatanggap sa araw-araw. Wakas.
Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout sa ating bronze members na sina Cleoshi Kawaling at Lydia. Shoutout naman sa ating super sticker sender na si Ellen Bacalares. At syempre, shoutout sa mga walang sawang nakikinig at sumusubaybay na sina Mari Tauring, Emelda Forteza, Jolly Marcaida, Mai Chong, Jessie Lacuata, Crisanta de la Cruz, Susana Datig, Emma Ruth Peniro, Pube Magalon, Eyeng Gementiza, Gloria Soleza, Abing La Chica, Nori, Noe and Kaleng Good Vibes, McKinley Inlaw, Ninita Villanueva, at kay Ana Espinosa. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!